electricity is just like water flowing in your faucet. Bakla maraming pinanggalingan yung tubig. Maraming pinanggalingan tubig yan. Yung dumadaloy sa faucet ninyo. So, pwede mo masabihin na, okay, babayaran ko lang yung manggagaling sa, ano ba mga sources ng water supply natin? Oo. So, pwede mo masabihin na, babayaran ko lang yung manggagaling ng Maria Cristina Falls? Walang ganon. Walang ganon. Hindi mo po, walang ganon. Hindi mo po pwede. Ito naman si Casey, no? Kailangan mo alam sa mga basic science. Diyos ko, bakla ka ng taon. Wala. Hindi mo na siya masiseparate. Ngayon, kaya nga sinasabi ko sa iyo, Casey Halili, kung gusto mo talaga makasigurado na hindi ka, na solar talaga manggagaling yung kuryente mo at solar lang, ano ka ng solar panel sa bahay mo mismo. At yun lang. Yun na yung ano mo. Perfect ka na. Gawa ka na ganito, kailangan tailor fit sa akin, ha? Hindi pa siya graduate ng high school. Oo. 2008 yun, yung Renewable Energy Act. Hindi. Alam mo, yung Renewable Energy Act, matagal na yung sinusulong. Tagal na yan. 2008 lang siyang pumasa. Ito na naman tayo, no? Kailangan muna tayo mag-isip. Pag sinabi mong gumawa siya ng batas para makapag-payway sa negosyo ng anak niya, so you mean to say, natagod pa lang si Leandro Leviste sa betlog ng tatay niya. Nag-iisip na kagad si Floren Negara kung paano yung semen na sa betlog ng tatay ni Leandro Leviste ay makakapag-benefit 20 years from now? Or this doesn't even make sense kasi look, Loren Legarda has always been an environmentalist. Bata pa lang tayo, mga bakla. Naglalaro pa lang tayo ng Chinese garter. Environmentalist si Aklano. To be fair to you, Marie Loren. Na sector. Yung transmission, yung generation, at saka yung distribution. So minsan, kung kunwari, tangina, magtatayo ako ng generation, kaso nga lang, hindi mo naman makabit sa grid dahil yung transmission hindi ready. So maraming, there are a lot of, pagdating sa energy, maraming non-linearities. Maraming moving parts. Oo, maraming moving parts. Marami itong moving parts na hindi mo po pwedeng sabihin. Hindi to katulad ng flood control na, Bex, biniyaran ka, kailangan mo magtayo ng flood control. So, very linear yung relationship. Okay? At yun din yung isa sa mga reason kung bakit nagtatagal sila sa pagbuo at saka sa pag-deliver. No? Kasi minsan, naka-ready na yung planta, hindi mapatakbo kasi hindi naman siya makakapagtapon ng kuryente sa grid. Dahil hindi ready yung transmission infrastructure. So, hindi rin mabilis makahanap ng customer? Mabilis makahanap ng customer. Medyo kasi yun medyo tricky kasi yung actually, hindi mabilis makahanap ng customer. Kasi yung PSA negotiation, it takes years. As in, it takes years. So ngayon, pag wala kang energy contract, paano ka makakapag-convince sa mga investor mo na mag-invest dun sa power plant mo? So, ayun na nga, I think ayun ang, ano ba kasing background ni Casey Halili? Doktor. Dr. Casey Halili siya Doktor ng ano? Hindi ko alam, parang dermatologist yata or something. Parang weird naman. Ayun. Dr. Casey Halili? Oo. So, kaya nung nauna ko napanood yung content ni Casey Halili, ito ba yung beauty queen? Ito ba yung beauty queen? Beauty queen na naging doktor. Yung Miss Manila. Oo. So actually yung bombshell nila, parang I'm so sorry. Yung mga nagtatangka talaga na mag-alam-alaman sa energy.
May mga dugasan rin talaga dyan sa energy, no? Diyos ko po naman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mayayaman sa buong Pilipinas, nandyan sa energy sector. Bex, wala siyang background on energy at all or anything got to do with economics. Sexual reproduction daw yung expertise niya. Oo, bakla. Kasi, at least you have to have a working background, no, on economics, development, sustainability. You don't need for you to be able to grasp the foundations ba nung dinidiscuss mo. Pero ang kanyang background ay sexual and reproductive medicine. Medicine and surgery, climate change and health, sexual and reproductive medicine. So, bakit? Ayun nga. Parang ganito lang yung mga Bex, ha? Parang ganito lang yung Bex. Can you imagine me? Ha? Can you imagine me? Bigla na lang akong sisingit, halimbawa, sa issue ng volcanology. Mismo. Bigla ako sisingit sa issue ng volcanology. Wala talaga siyang alam. Tapos wala akong basic knowledge ng at least man lang ng seismology, ng geological processes, ganyan. Alam mo talaga, ang ano rin pa kasi ang isa pang point, yung government kasi, this is not only for dun sa time ni PRRD or yung ugali kasi talaga ng mga regulators ng DOE at saka ng ERC for a very very long time, napaka-tolerant talaga nila sa mga power plant. And as an observer and as once a regulator, the persisting reason is because talagang kailangan mong mag-encourage ng mga investors kasi nga sobrang mahirap magtayo ng power plant, sobrang bagal magpatayo ng power plant, and yung rate ng growth ng pagtatayo ng power plant all over the Philippines is barely catching up doon sa demand na meron yung entire Philippines. So therefore, pagka kunwari nangako kami, sige, nangangako kami, power plant, nangangako kami, itatayo namin within 5 years, ganyan. So after 5 years, hindi pa natayo, ganyan, dahil sa ganito, or kunwari sabihin na natin, at 20% pa lang yung natayo nila, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, dumadating talaga yung point na, o sige, 20% napatayo nyo. So, magkano kaya nyo i-supply? Kaya nyo mag-supply ng 15? O sige, go na yan. Tatanggapin pa rin yan. Kasi ganun tayo kadesperado sa power generation. Kasi nga, yung buffer natin ng supply ng energy, laging manipis. Di ba yung mga nag-yellow alert, kung matatandaan nyo yung nag-yellow alert, ganun. Na kapag isang matinding contingency lang yun, yari tayo dun. So ngayon, parang kaya ngayon, ang nangyayari, sinatsaga ngayon na parang, sige, tang-inang, di kayo makakomply, basta mag-produce kayo kung anong kaya nyo. Hindi naman tinikin to consideration yun ni Casey Halili. So parang kumbaga, parang nagsasabi siya ng kasalanan na hindi naman naiintindihan kung ano yung kasalanan. Hindi, I think, siya, okay, the expose is so out of tune of anything that you have a background knowledge of. Na, well, kung wala kang background knowledge, pag-aralan mo muna. Pero, ayon naman sa naririnig ko sa inyo, parang hindi naman niya pinag-aralan yung energy business. Wala siyang alam. So, kasi halimbawa, ako naman marami akong hindi alam, like, hindi ko alam mag-programming, hindi ko alam ang karamihan ng sa math. So, kailangan ko talaga pag-aralan para magawa ko siya. So, ngayon, meron akong acquired knowledge because of learning things that I don't know. Pero kung ikaw, magsasalita ka tapos hindi mo alam yung basic, nakakahiya. Dapat na lang, tungkol na lang sa sex ang pinag-usapan mo kasi mas nalinya.
Mas linear sa pinag-aralan mo. Well, pwede namang pag-aralan yung energy, pero pag-aralan mo muna, be. Pag-aralan Oo. mo muna yung yung issue. Kasi apples to apples, oranges to oranges. So, Mm. dapat pakita mo muna magkano yung binayad ng Pilipinas Oo. kay Leviste. Yun ang una, dun tayo kasi sabi mo parehas to ng flood control. Kasi sabi mo parehas to ng flood control. Okay, so magkano binayad ng Pilipinas para gawin ni Leviste ang dapat niyang gawin, hindi niya nagawa? Ito kasi yung isang ito kasi yung isang ini-issue na, Ate Joey, I totally agree with you with si Casey at tinutukoy niya dito. However, di mo pa rin matrist si Leviste kasi her mom paved way a law para makatulong sa business niya. Well, I'm pretty sure baka nung ginagawa ni ang pangalan nito, ni Loren Legarda yung law, baka kino-contemplate niya na magnenegosyo. Nung na-legislate yung batas na yan, siguro teenager pa si Lian Leviste. Sobrang teenager pa si Lian Leviste nung parang 2009 yata yung renewable energy law na yan eh. Yun, eventually, para nagnegosyo makatulong sa business niya. Well, yeah. Okay, nandun, makatulong sa business niya, pero aren't renewable resource. Ano ang law to, yung renewable resource law? Renewable Energy Act. Okay, yung Renewable Energy Act, kasi ang logic mo dyan, inano yung batas para sa anak. Is that really how you see the law? Or incidental na lang na ang anak niya ay nag-benefit? Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Di ba? Dapat kasi kumpunihin ninyo yung inyong utak. Okay, magkaiba yung ginawa ko tong batas para mag-benefit lang ang anak ko. Or gagawin ko tong batas kasi kailangan talaga natin ng batas sa Renewable Act, and incidentally, nag-benefit ang anak ko. Oo. 2008 na legislate yung Renewable Energy Act. At matagal na si Loren Legarda nag-a-advocate ng Renewable Energy Act. Mga environmental kembot. Environmentalist talaga si Loren Legarda. To be fair to Loren Legarda, bakla, mga bata pa lang tayo, si Loren Legarda isa ng environmentalist. Bakla, commercial model pa lang siya ng toothpaste, Pepsodent, to? Oo. At that time, 15 years old lang si Leandro. 15 years old lang si Leandro nung na-enact So parang are you telling me na parang at that point dinodraw na ni Leandro yung business model niya? Na kung gagawa ka ng ganito, kailangan tailor fit sa akin Hindi pa siya graduate ng high school. Oo. 2008 yun, yung Renewable Energy Act. Hindi. Alam mo yung Renewable Energy Act, matagal na yung sinusulong. Tagal na yan. 2008 lang siyang pumasa. Ito na naman tayo, Kailangan muna tayo mag-isip. Pag sinabi mong gumawa siya ng batas para makapag-payway sa negosyo ng anak niya, so you mean to say, natamod pa lang si Leandro Leviste sa betlog ng tatay niya. Nag-iisip na kagad si Loren Legarda kung paano yung semen nasa betlog ng tatay ni Leandro Leviste ay makakapag-benefit 20 years from now? Or, this doesn't even make sense. Kasi look, Loren Legarda has always been an environmentalist. Bata pa lang tayo, mga bakla. Naglalaro pa lang tayo ng Chinese garter. Environmentalist si Aklano. To be fair to you, Marie Loren, environmentalist ka noon, ka pa lang, magandang commercial model ka pa lang ng, yung toothpaste na Pepsodent ba? Yung Pepsodent ba yung tawag doon? Oo. Nag-commercial model siya eh. Ng toothpaste, diba? Pepsodent toothpaste. Pepsodent ba yan, mga bakla? Pepsodent. Diba? Ng Pepsodent. So matagal na siyang sumusulong ng renewable energy. Okay? Hindi ito inisip lang
ng one day at magagawa Close ako ng up, bakla, close up girl pala si Lauren Legarda. Close up ba? Close up. Ay, sorry, ano ba to? Close Alam up? ko Pepsodent. Bakla Pepsodent siya, hindi close up. Lauren Legarda Pepsodent. Bex, close up po, ayan o, ito yung ano niya, ito yung commercial niya. Pero nag-commercial din siya ng Happy Toothpaste. Ano nangyari? Ay, ganyan naman talaga. Kung artista ka, lahat ng ano. Walang non-compete? Teka, ito yung commercial ni Lauren Legarda. Lauren Legarda's close-up commercial. Pak! Oh. In this close-up moment, you need close-up confidence. Can you come a little closer? Share a tender time together. Close-up, a super whitening toothpaste and mouthwash. Hindi, ano na yan. Bata pa ata siya niyan. Pero meron pa siyang Pepsodent. So anyway, so the law was not... Meron din siyang... Marami siya iba-ibang toothpaste. So ibig sabihin, hindi ka panipaniwala yung she made the law in order for her son to benefit. It's incidental. Ikaw ba naman yung anak niya mahilig sa renewable energy. Hindi ba? Di kumuha siya ng renewable energy and then that's it. It doesn't matter. Saka yung batas na yun, it is not a batas that Lauren Legarda alone passed alone. Ganito, bibigyan ko yung mga Bex ng totoong magbe-benefit yung kamag-anak mo. It's only applicable to actually executive department. Halimbawa, gumawa ka ng project and then it actually benefit your kamag-anak. Because ikaw nag-i-implement Ikaw mag-i-implement. Lauren Legarda has nothing to do anything with implementation of the law. The law will be implemented by the executive. Walang kinalaman ang legislative, no? So I think the Renewable Energy Act, it's actually benefited alternative sources of energy. It doesn't matter kung kamag-anak ka man ng politician or whatever. Niya o hindi. It doesn't matter. At you don't live in an ideal society na you don't live in an ideal society na pag ikaw ay legislative, dapat buong angkan mo ay walang kinalaman sa kahit anong may kinalaman sa ipapasang batas. You are actually operating from a point of view that does not exist because it doesn't. Okay? So ngayon, itong kay Leviste has nothing to do with her his mother passing a law. Of course, Leviste is a businessman. And what business does he want to achieve? He believes in renewable energy sources. Oo. And perhaps influence na rin ng nanay niya, di ba? Tangina, talak ba naman ang talak yung nanay mo tungkol sa environmental kinembot di ba? Ikaw ba naman lumaki ka sa piling ni Lauren Legarda na puro na luntian, ganyan. Mga luntiang pananindigan, ganyan. Bakla si Lauren Legarda, 1990s pa lang ito, ay renewable na ito pinagsasabi ng babaeng to. No? Bakla, environment, keme, ganyan. Oo, hindi pa pinuputok si Leandro ng tatay niya sa kipay ni Lauren. Environmental na pinagsasabi ni Lauren. Okay? So, eventually, Lauren will advocate a Renewable Energy Act. Whether or not she has a child or not. Period. Okay? Ano ko na kayo ng counterfactual Yun na lang yun. Kung si Lauren ay may anak ba or wala, do you think that Lauren will still advocate for Renewable Energy Act? Yes or no? If the answer is yes, then the counterfactual that will destroy your argument, the counterfactual already destroyed your argument. Okay? Kasi hindi mo naman ma-prove na kaya siya pinasa para sa anak niya. Okay, then let's entertain a counterfactual. Kung wala bang anak si Lauren Legarda, will she still push Will she still push for the Renewable Energy Act? The answer is yes, because that's her advocacy for a very long time. Okay, now, let's forget about the existence of the law because that is not
relevant. Ang relevant ngayon dito is ganito. Ikaw, Pilipino ka, tanungin mong sarili mo, may binayad ka ba kay Lebiste na dapat gawin ni Lebiste tapos hindi niya ginawa? Do you have any contract? Do you have a contractual obligation as a Filipino people to Lebiste that, oy, bakla, bibigyan kita ng 20,000 pesos. Kailangan ma-deliver mo to. Do you have that kind of contract? Yes or no? If you don't have that kind of contract with Lebiste, then the issue with Lebiste is not the same as the flood control issue, mga pek-pek. Correct. Joey, this is business. This is actually business law 101. That if you take up an economics course or a business course, this is taught at semester 1. Kaya nga tinignan ko yung ano ni Casey, no? Ano bang background nito? Bakla, wala pa ba itong background sa business? Wala pa itong background sa contracts? Wala pa itong background sa energy? So bakla, wala kang kinalaman. Wala kang alam. Ang nakakaano dito, Sas, kasi ang spicy ng mga statements ni Casey, na parang, prinsipe ng kadiliman, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagdarahop ang mga Pilipino at walang kuryente sa kanilang mga bahay, yung mga gano'n. And that also is something that, yung parang... Propaganda. Oo, propaganda. Kasi parang, tangina, Bex, while Leandro Leviste is a huge player in the energy industry, sa renewable energy industry, Casey has to take into consideration that the energy mix ng Pilipinas ay maliit lang yung part ng renewable energy. Renewable energy, Philippine energy mix. Philippine energy. Tapos hindi rin kasi alam ni Casey, siguro, na kahit may renewable dyan, hindi ka sigurado na renewable ang makukuha mo. Correct! Casey, makinig ka. Hindi to katulad kasi tumira ako ng Netherlands, no? You can actually choose what energy generation you will get. Okay? So iba-iba siya ng bayad. And you will actually get that, no? Halimbawa ako nun wind kasi may wind energy na malapit dun sa tiniran ko before sa Netherlands. So kinuha ko talaga is wind generated energy. Okay? Yun nga lang, kailangan mo magbayad ng ganito every month, ganyan. Pero bibigyan ka ng refund kung hindi ganun yung na-generate na energy for you. So, sa Pilipinas, Casey, tanungin mo sa Ilocos Norte, di ba ang pinapangako is bababa ang presyo because of renewable energy, yung wind farm doon. Bakla, pumunta ka ng Ilocos Norte, tanungin mo kung bumababa yung presyo ng kuryente nila. Kasi ang nangyayari niyan, yung gine-generate ng renewable energy, babalik yan pupunta pa yan sa generation, saan ba to? Grid. Sa grid. And then, yung grid, babayaran mo yung manggagaling sa grid. Yung nasa grid, halo-halo na yun, bakla. Correct. You cannot really determine kung ano. So that's why we have WESM, yung yung energy, parang energy market siya. So yung WESM, nire-reconcile na lang niya yung mga supply contract. Pagkatapos, yung mga uncontracted na mga demand na kailangan pa ring supplyan would have to buy in the WESM at a market price. Ganun. Kasi nga hindi mo naman talaga malalaman kung kanino nagaling yung kuryente kapag nabato na siya sa grid Ganun. Ayun. Teka lang ha, ito kasi 2020. Kasi the only way that you can be really sure that your kuryente came from renewable is for you to install your own solar panel. Correct. Off-grid ka. Mag-off-grid ka, pero magbabayad ka pa rin sa Meralco pero maliit lang yung babayaran mo sa Meralco. Pero that is the only way that you can be sure na manggagaling na kuryente sa iyo ay galing talaga ng solar or wind or whatever. So kaya nga
kaya it's just so disappointing na well, ang stand naman kasi ng PGMN, no, ano raw sila, radical free speech. Oo. Okay, di radical free speech, pero ang ano kasi noon is Eto Bex, eto. Gusto kong manginig si Casey dun sa binabangga niya. Okay, sige. Kasi di ba, binabangga ni of course, Leviste is very, very successful kasi sinet up ni Leviste yung kanyang solar power kinembot ng at a very, very young age. Ito 2023 to na energy mix 2023 na energy mix. Teka, palakihin natin. Bakla, ayan yung solar of 0.5 nung energy mix. Ito yung gusto mong tirisin. Kahati pa niya si wind at saka si biofuel dun sa energy mix ng Pilipinas. So ang solar is 0.5%. Yes. Tapos ang hanash ni Casey, si Leandro Prinsipe ng kadiliman. Si Leviste ang dahilan kung bakit walang kuryente maraming Pilipino. Bakla 0.5% lang naman sila. 0.5% ng putang ina. Ewan sa'yo, pota ka! Well, pagkatapos, ang sasabihin mo, magagalit ka sa mga undelivered. Tingnan mo to, yung indigenous energy, yung bioethanol, yung coal, yung maraming undelivered yan, bakla. Bigyan kita ng clue, Casey Halili, bigyan kita ng clue. Okay? Kung matatandaan nyo, noong 2015, was it 2015 or 2015, I think. 2015. Yung sabay-sabay nag-shutdown yung iba't ibang mga generation power plant. Tapos, ng December. October at saka December. Pagkatapos, yung bill ng kuryente ng January at or February, nag 3 times. Natatandaan niyo yan? Yung talagang nagwawala lahat ng tao nung panahon ni Pinoy, na parang putang ina, bakit ganito ka? Yung all of a sudden biglang nagtaas. Kasi nga, ang nangyari, nag-shutdown yung lahat ng mga company, lahat ng mga generation company, na supposedly sila yung magsusupply at a certain period. So for some reason, nag-shutdown sila ng sabay-sabay. Ang sinabi, maintenance shutdown, unexpected, kinembular, ganyan-ganyan. So what happened, yung energy na dapat i-consume ng mga consumer that time was taken at a market price. Ngayon, since supposedly yung presyo niyan is safely secured by the power agreement contract, since hindi sila nakapag-supply at a cost, at a determined cost, yung mga distribution company, they have to buy power dun sa market, yung uncontracted supply. Ngayon, yung uncontracted supply, dahil ang dami nilang nag-shutdown, yung uncontracted supply, dinetermine at market price at sobrang taas niya na. Naging parang 65 pesos per kilowatt hour yun at that time. Bakla, Casey Halili, ang laking pera involved dun. Di ka galit. Ang panggigigilan mo talaga yung 0.5. Ano pa yan ano na siya, collated na, ano na siya, aggregated na siya with the wind energy. And biofuel. Hindi, biofuel is 0.6. Ay, sorry. Tama. With wind. Oo, correct. And tapos sasabihin mo siya yung prinsipe ng kadiliman. Bakla. So, ano yan, yung mga windmills yan? 0.5. Kung ang kuryente sa Pilipinas only depends on not even 1% on solar and wind, bakla ka ng taon, Casey. Hindi ka ba marunong mag-math? Kasi sa totoo lang, ako si Leviste, nakakasuhan niya talaga to si Casey Halili. Putang ina, ang prinsipe ng kadiliman, talaga. Hindi na parang, bakla, yung source, yung
kuryente sa Pilipinas, nakadepende lang ng less than 1% sa solar. Oo. Bakla kahit hindi mo i-deliver yung 0.5%, itodo mo ng 0.5%, hindi mo mararamdaman yan. Correct. Maloka ka na lang bakla. Maloka ka na lang bakla kung ang solar energy ay nasa 11.9%. Halimbawa yung coal, no? Yung geothermal, 14.1%. At tapos, ito pa yung isang... Pag hindi na-deliver yung geothermal ng 14.1%, bakla yan talaga ang kadiliman. Correct. Tapos ito pa yung isang katangahan ni Casey. Ay yung mga renewable, lahat yan, naka-priority dispatch kasi ang RE, ang mga renewable energy sa WESM. What does that mean? Ibig sabihin, kapag ka merong uncontracted supply, yan yung unang-unang i-dispatch para mabili. So ibig sabihin, hindi magiging kasalanan, at least in theory, hindi magiging kasalanan ng renewable energy kung bakit brown out sa inyo. Kasi laging una yan sa pila ng i-dispatch na kuryente. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging dahilan kung bakit brown out sa area ninyo ay dahil yung supply ng kuryente ninyo ay kinulang doon sa mga more reliable sources. Like for example, yung coal, yung mga diesel, yung mga ganyan. Yung normal na yung mga normal na nagsusupply ng kuryente na nakakapag-regularly deliver ng certain capacity. Ang renewable energy kasi talaga, hindi siya ganon ka-reliable. Like for example, yung, di ba, tinatawanan nyo dati si Pinoy, yung sinasabi ni Pinoy na, paano naman kung walang araw? Paano kung walang hangin? Yung mga ganon. Merong factual basis yung sinasabi na yun ni Pinoy. Kasi ibig sabihin lang nun is that, kung kunwari, yung wind turbine, yung windmills mo, ang capacity niya, isabihin na natin na 10 megawatt, okay? Yung 10 megawatt na yan is if it's going to turn its turbine at a certain speed ng hangin na ibibigay sa kanya, maaari siyang mag-produce ng ganong amount. Kasi nga lang, syempre may days naman talagang hindi mahangin. In the same manner na yung solar, may days talagang hindi maaraw. So, ibig sabihin, kung kahit pa sabihin natin na yung capacity ng mga yon ay kaya niyang mag-produce ng 10 megawatt, kaso nga lang, bagyo isang buwan, paano magpo-produce ng kuryente yun? Eto na nga, Lily. Okay? Kasi talaga, pag wala kang alam sa energy, you don't have any background knowledge, talo ka talaga dyan. Matatalo ka talaga dyan. Kasi wala ka talagang background. Ang background mo is sexual and reproductive organs. Ang layo. Oo. True. Kaya wala- kuda ng kuda, Bex. Lalo na pag energy. Ito, payo ko sa lahat to, ha. Payo ko to sa lahat ng kaputahan. Pag wala kayong alam sa energy, don't talk about it. Hindi ba? Kung wala kayong background knowledge, di ba? Kasi yun nga ang problema sa pinag-aralan namin yung sa sustainability, no? Na bakit na bonggang-bongga ang solar, bakit hindi natin to ine-exploit? Bakit hindi yun ang number one source of energy natin? Of course, no, may political reason, may ganyan. Of course, ang pinakamalaki doon kasing balakid is technical. Because solar energy, especially at its earlier stage, is actually inefficient. Solar energy is an inefficient source of energy because ang daming waste. Yeah. Oo. Tapos hindi mo nakaka-capture yung waste. Yung fossil fuels like natural gas and oil, everything that you get from the land, from the bottom of the land. It is actually very efficient source of energy, even though na of course there's pollution, etc. Pero if you're going, reliable it's reliable source of energy, but it's not renewable. Okay? Yung renewable naman, like wind and solar, they are renewable, but they are not as reliable as oil, coal, or natural gas. Kaya nga, di ba, a lot of countries that have renewables, if they cannot take renewables, they still store coal. Because coal will always be a reliable source of... And cheap. It's cheap. Hindi ba? Yun nga lang, you have this waste product, but of course, they are now considering carbon capture, etc., etc., etc.
yung solar, okay, especially it's in earlier stages. Actually, until now, no, we're still developing ways in order to make solar an efficient source, more efficient source of energy. We're getting there, but we're not yet there. Okay? Bakit siya Hindi inefficient? gano'n na. Kaya nga recently nagkaroon na ng battery system eh. Yung Yeah. para mas maging efficient yung solar. I-store mo yung unused. Okay? Yung, kasi yung solar, no, mga friends, no, you take so much energy from the sun, but that energy are not all converted into usable energy. That makes it not as efficient as fossil fuels like oil, natural gas, etc. So that's the number one problem right now, and it is still being proved through material science. Like they're studying how plants do photosynthesis, etc. And we're getting there, but we're not yet there. Okay, we're not yet there. So katulad ng sinabi ni Joey, if bumabagyo ka or umaano ka, and your solar plant does not take into account all these things, bakla hindi ka talaga makakapag-deliver ng energy. Wind energy, bakla a wind farm will be turned off if the wind is too harsh. There's only a certain kind of wind speed that wind farms can process without breaking itself. Nagigets yun na. So they're renewable but not always reliable. So ngayon, yung sasabihin ni Casey Halili na dahil sa solar ni Leviste ay nagkakaroon tayo ng kadiliman, bakla hindi ganun yun. Hindi ganun yun. You're una-una, when you look at the statistics, mawala man yung solar at wind dyan, hindi mo makaramdaman. Tanggalin mo yung wind and solar dyan, hindi mo mararamdaman bakla 0.5, bakla Diyos ko day, hindi mo siya mararamdaman sa buhay mo. Pero pag tinanggal mo dyan ang coal, ang geothermal, yan, mararamdaman mo yan. Saka yung hydro, yan, mararamdaman mo yan. But the rest, maybe not so much, no? Well, except oil and natural gas because you need it to run the power plants. Okay. Yes, correct. Diba? Diba, oil and natural gas are needed to run the power plants themselves. Correct. Yung may ramp up period kasi yung coal. Kumbaga parang hindi siya switch on na pagka in-on mo sisinde. Kailangan mo siyang i-ramp up at gagamit ka ng oil or natural gas to do so. Exactly. Kaya nga madugong usapin ito ng eksena. So the oil and natural gas are needed because they are more efficient. They're more efficient in running power plants. Okay. Syempre itong mga mix na to, ito na yung para sa mga consumers mo, no, that you combine all the sources of energy. Now anong kasalanan ni Leviste kung bakit ka nagkaka-brown out kay si Halili? Nagka-brown out ka ba? Una-una, nagka-brown out ka ba? Oo. Nagka-brown out sa 0.5. Kasi dito mo manaramdaman yung lack of sincerity. Bakla, naranasan mo bang magka-brown out? And how much of that brown out can you blame on 0.5%? Nakita niyo yung magnitude ng energy industry? Na parang, of course, billionaire na 0.5 pa lang yung business na nilalaro ni Leviste sa energy industry, but he is already a billionaire. Kasi malaki talagang energy. Malaking pera talaga. Kasi malaki talaga ang energy industry. Kasi it's it's the energy, backbone of the Philippine economy. Parang sigurado ang kita sa energy, as simple as that. Sigurado ang kita sa energy. Now, the thing is, pero kung i-blame mo si Leviste, kaya ka nagka-brown out kay si Halili. Ayoko sa hipotok. Hindi mo, parang ganito, pag ang Ilocos Norte ay nagkakaroon ng power interruption, can you blame it on the status of the wind farm in Ilocos Norte? Hindi.
Kasi, ang energy, iko-consume mo pa rin sa Ilocos Norte, will gonna come from the grid. Hindi siya, kaya nga sabi ko, bakit gano'n pumunta ako ng Ilocos Norte? Naloka ako, bakit gano'n? Bakit hindi siya direktang, yun na ang supply ng kuryente nyo sa Ilocos Norte? Yun ang tanong ko noon, bakit hindi? Kasi po pwede naman. Pero no, yung mga generate na electricity sa Ilocos Norte, ibinabalik pa to sa grid. At dun, kaya yung nakukuhang kuryente ng Ilocos Norte is no longer purely from wind. Pero combination niya na to ng mga to. Kaya kung magka-power outage sa Ilocos Norte, hindi mo siya masisisi sa wind, sa status ng wind farm. Because baka hindi mo masiseparate kung ano yung nanggaling sa wind at ano sa ano mo. It's impossible because energy, once converted into the input from all of this, once converted to energy, it's no longer separable. It is only one. It's energy itself, but generated by different systems. So ngayon, kaya merong kaya nagkaroon SAS ng wholesale electricity spot market. So ang mangyayari, lahat ng energy na pumapasok sa grid, okay, di mapupunta yan sa ibabato yan lahat sa grid ibabato lahat ng napoproduce na kuryente sa grid. Tama yung sinasabi ni SAS, no? Once itapon mo yan sa grid, you do not know where it is really from. You cannot separate it anymore. You cannot identify, galing to sa sa nuclear power plant, galing to sa, hindi mo na yan alam. So ngayon, ang mangyayari is, yung wholesale electricity spot market, lahat yan, sila ngayon yung para silang traffic enforcer ng grid. Para silang traffic enforcer ng grid. Okay, Ilocos, 'di ba meron kayong electricity demand na 12 megawatt on this day? Okay, I'm giving you 12 megawatts. Okay, ganyan. So for example, yung 12 megawatts nila, meron silang energy contract for 12 megawatts. So therefore, yung presyo na babayaran nila is according to the contract. Ganon. But not all distribution company are covered with power supply agreement. In many situations, like for example, si Meralco, hindi naman yan lahat ng supply nila nakadepende sa may PSA covered ng power supply agreement. Yung power supply agreement, kailangan mo yan kasi kumbaga, that will make the part kasi ng duty ng distribution, ng distributor, na i-ensure na meron siyang mabibigay na kuryente sa mga household. So ngayon, kung kunwari yung kung 100% megawatt, 100 megawatt ang demand ng Meralco doon sa kanyang area of jurisdiction. Let's sabihin na natin 60% yan covered ng PSA, 40% niyan wala. Okay? Di yung 40% na yun, bibiling niya yun doon sa uncontracted na supply na pumapasok sa grid. In which case, halo-halo yun. Ngayon, ang mag-determine ng presyo nyon is kung ano ang market price during that day sa WESM. Yeah. You know, electricity is just like water flowing in your faucet. Bakla maraming pinanggalingan yung tubig. Maraming pinanggalingan tubig yan. Yung dumadaloy sa faucet ninyo. So, pwede mo masabihin na, okay, babayaran ko lang yung manggagaling sa, ano ba mga sources ng water supply natin? Oo. So, pwede mo masabihin na, babayaran ko lang yung manggagaling ng Maria Cristina Falls? Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Hindi mo po pwede. Ito naman si Casey, no? Kailangan mo naman alam sa mga basic science. Diyos ko, bakla ka ng taon. Wala. Hindi mo na siya masiseparate. Ngayon, kaya nga sinasabi ko sa iyo, Casey Halili, kung gusto mo talaga makasigurado na hindi ka, na solar talaga manggagaling yung kuryente mo at solar lang, ano ka ng solar panel sa bahay mo mismo. At yun lang. Yun na yung ano mo. Perfect gawa ka na. Gawa ka yung ang tawag dito yung mga alternative energy mo na ikaw lang ang gagamit. Yung meron kang parang mini generation ng energy sa bahay mo.
Alam mo, meron akong ganyang kaibigan, no? Ang ginawa talaga niya, yung bahay talaga niya is solar talaga. Nagtayo talaga siya ng, meron talaga siyang solar panel. Yung bahay talaga niya, solar panel all throughout. So, may binabayaran pa rin siya sa Meralco. Yun nga, kasi nga kailangan mo pa rin magbayad sa Meralco for some apparent reason. So, pero hindi na malaki binabayaran niya kasi nga solar panel lang siya. So ngayon, ang eksena ng buhay na diyan is Casey, para mas kapanipaniwala yung pinagsasabi mo. Sabi mo munang nawalan ka ng kuryente dahil kay Leviste. Dumilim ang paligid. Dahil kay Leviste. Noong narinig ko talaga yun, parang, wah! Sasabihin nito babaeng to, tangin. Hindi, ganun talaga. Prinsipe nga ro ng kadiliman si na parang, sikat pa, hero, ganyan. Parang sabi niya, ito naman si Leviste, sikat, hero, kunwari, ganyan, nagsasalita about corruption. Yung pala, corrupt rin siya. Baka negosyante siya, ano sinasabi mo? Kasi, outright defamatory talaga. Yung Well, for me, yung mga sinabi talaga doon ni Casey Halili, it's 10 times worse sa ginawa ni Auntie Claire. Hindi, ang nakakaloka dito, bakit, is it in character? Is it in the line of intellectual abilities of Casey Halili to talk about energy? No. Yung parang, baka hindi naman ganyan ang tono, hindi naman ganyan ang beat mo before. Bakit bigla ka naging concern? Bakit bigla ka nag-energy? Bakit bigla ka nag-energy, bakla? Bakla, binigyan ka lang ng materials. Alam mo, yan talaga ang problem sa yung pagkakunwari, bibigyan ka ng materials about energy and you do not know about it. Tapos yung parang bibigyan ka lang na, hindi, ito ang sabihin mo, ito ang sabihin. Mapapahamak ka talaga. Ang dami ko nang nakitang taong napahamak dyan. Hindi, alam mo, mga politiko, mga personalidad, napahamak talaga. Dahil binigyan lang sila ng materials eh. Ay, alam mo, bibigyan ko kayo ng eksena. Di ba meron akong statecraft noon with SMNI? And then I have interviewed people on energy, like si Congressman Coangco, and then ito si Dan Fernandez, na body pa kami noon. Anyway. So, energy pinag-uusapan namin. Alam mo, kasi I have to prepare my own questions. I have to, buti na lang meron akong alam sa energy, no? Pero of course, I still studied it, no? A lot of it, etc. Kaya nga, nag-uusap kami, yung mga tinatanong ko talaga, nagugulat sila. Kasi talagang, they told me na, I know what I'm talking about. Of course, you should know what you're talking about if you're interviewing someone, no? Ano yung magmumukha kang tanga? You don't know what you're talking about. You cannot craft a question and you cannot have a follow-up question to the answer because you don't know what you're talking about. Kaya nga si Casey Halili, halimbawa, siguro paupuin mo siya sa roundtable discussion on energy na walang script. Baka sabihin mo na lang, mag-promote ka na lang ng anti-HIV. Oo. Kasi hindi ka makakasabay, girl. Matindi, malupit na usapan ng energy. It requires physics, math, and hindi siya pwedeng accounting, financial analysis, engineering, and law. Kasi yung nung pinag-aralan namin yung, kasi meron kaming subject ng sustainability, tapos focus lang siya sa energy. Maraming sustainable, pero ito focus lang sa energy. And we need to know the physics. Suddenly we need to understand the physics. Kasi if you don't understand the physics of energy generation, you will never know how sustainable something is. Tapos, you need to know how much it will cost. Kasi that will factor in the efficiency equation. And then you will factor in, of course, the culture and politics, because all of that are all connected. Ngayon, kaya pag pinaupo mo to si Casey Halili at mag-uusap na talaga about energy and what it takes to generate energy, and if she would be asked, Madam Casey,
you are claiming na si Leviste ang prinsipe ng kadiliman. How will you now square the fact na solar together with wind only accounts for 0.5% of energy sources ng Pilipinas? Tapos naka-first dispatch pa yung renewable energy. Diba? Naka-first dispatch pa siya. Ibig sabihin ng first dispatch, yung unang-unang mako-consume at mababayaran at ibig sabihin yan yung unang gagamitin. Priority siya. Priority dispatch ang solar. So ibig sabihin, pag nawalan ka ng kuryente, hindi kasalanan ng solar 'yun. Kasalanan 'yun ng ng mga base load or ng mga yung mas consistent na supply. So ang ibig sabihin niyan is may fallback. So ang fallback, so ang ano sa atin is parang priority sources of generation. Ganon. So una renewable, and then if it's no longer hindi na siya hindi siya kaya, you go to the fallback sources, ganyan. Parang Oo, yung una I think pa sa settlement lang. Kung magkano yung na-produce na energy ng kung magkano yung na-produce na energy ng mga renewable energy. Kasi maliit lang naman ang pinoproduce niya ni. Maliit lang naman. So ngayon, pagdating sa settlement, una silang sinesettle, parang ganon. Una silang nabibigay doon sa mga nangangailangan. Pagkatapos, so if Casey can actually process trace why she doesn't have electricity. Why she doesn't have electricity to the solar to the business of Leviste, then her argument stands. But if she cannot do that, bakla binigyan ka lang ng script. Correct. Actually binigyan kaya natatawa ako dun sa mga matagal na tong fino-float ng mga